natin ang injustice na ito. Hinahanap hindi lang ako kundi pati gold, pati property ng bansang kaharian. Papayagan ba natin ito ay magpapatuloy? Hindi po. Kaya para maituwid natin ang hindi tama, ang baluktot, para maituwid natin, straight po ang ating boto, PDP laban. Upang may pakita natin sa bansang ito na ang pamamahala tulad ng ginawa ng ating Pangulong Duterte sa 6 na taon ay maipagpapatuloy natin. May susulong natin kasi yan ang dahilan kung bakit tayo bumoto sa unit team noon. Ito ay continuity daw. Ngunit wala pang 3 taon pinutol na yung pangakong yon. At alam natin ngayon kung ano ang kaganapan. Lahat ng ayaw, suspended. Lahat ng ayaw, suspended. Dito, suspended doon. Binabantayang maigi. Hindi tayo makahinga ng maluwang sa ating demokrasya. Sa katotohanan lang, ang demokrasya natin ngayon parang wala na. Kundi tatayo ang tulad ng PDP laban at ang mga kinatawan nito na inyong iboboto sa Kongreso ay tuloy-tuloy na pong mawawala ang ating demokrasya at ang ating bansa. Huwag po nating gawin yon. Kaya straight po kayo, PDP laban, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang ama. Panalain natin ang ating Vice Presidente, Sara Duterte, at kasama na rin ang ating Pangulong Duterte. Ngayon ay kinulong doon sa The Hague. At ako'y ipatuloy ninyong ipanalangin na pagkatapos ng mga hearing na ito, makikita ninyo kayong mga lahat ng naniwala ay maliliwanagan kayo pagkatapos nito. Sana before pa naliwanagan na kayo sapagkat pagka ako'y dineclare na inosente ng korte, mapapahiya kayo kasama ng mga nagakusa sa akin. Kaya manalangin po tayo. Ito yung dapat din sa Pilipinas. Huwag nating kalimutan ang Diyos na makapangyarihan ng gumawa sa atin. Huwag natin siyang kaligtaan. Pasalamatan natin siya sa lahat ng ating mga pagkakataong may buhay pa tayo. Ibigay natin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa kanyang lumikha ng lahat sa atin. Kasi kung wala tayong connection sa kanya, itong lahat ng ating mga material, financial, o politikang pinag-uusapan, wala pong mga kwenta ito. Mamamatay din tayo, haharap din tayo sa kanya. Kaya huwag ninyong kaligtaan sa panahong ito ang ating dakilang may kapal. Ibigay natin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa kanya na anuman ang pinagdadaanan natin. Kung tayo ay may mabuting puso, may mabuting kalooban, hindi niya tayo pababayaan.